For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Ang marupok na tibo. Sa loob ng Kier Foundation, kilala si Mitch bilang matapang, prangka, at walang inuurungang tibo. Siya ang tipo ng taong hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon, o so she thought. Palaban siya, suplada kung minsan, at may konting sungit na ikinatatakot ng iba. Pero sa likod ng kanyang matigas na panlabas, may pusong marupok na hindi pa niya alam. Isang umaga, habang abala si Mitch sa pag-aayos ng mga donation records, may biglang sumingit sa harapan niya. "Miss, saan po dito yung pantry?" "Gutom na ako, baka himatayin ako," reklamo ng isang lalaking bagong salta. Napatingin si Mitch at agad na pasimangot. Magulo ang buhok ng lalaki, parang hindi nagsuklay. Nakangiti pa ng parang walang pakialam sa mundo. "Hindi ka ba marunong magtanong ng maayos?" malamig niyang sagot. Umiti lalo ang lalaki. "Ay, sorry po." "Hello. Ako nga pala si Michael, ang pinakagwapong volunteer dito simula ngayon." Napairap si Mitch. "Delusional ka ba?" "Hindi, confident lang," sagot ni Michael sabay kindat. Simula noon, naging bangungot ni Mitch ang araw-araw. Laging nandoon si Michael, maingay, makulit, at laging nagpapatawa kahit wala sa lugar. "Mitch, kumain ka na?" "Mitch, bagay sa'yo yung kulay pula." "Mitch, pwede bang ikaw na lang lagi kasama ko sa assignment?" "Ang kulit mo." "Hindi ba pwedeng manahimik ka kahit 5 minuto?" sigaw ni Mitch minsan. "Pwede naman pero mawawala ang saya ng mundo," sagot ni Michael habang nakangiti. "Hindi ako natutuwa," mataray niyang tugon. "Pero ako, tuwang-tuwa sa'yo," mabilis na sagot ni Michael. Napailing si Mitch. Ang kapal ng mukha. Sa totoo lang, diring-diri siya sa ugali ni Michael. Para sa kanya, walang sense ang pagiging sobrang makulit. Pero habang tumatagal, napapansin niya ang ibang side nito. Isang araw, may batang umiiyak sa foundation dahil nawawala ang kanyang nanay. Lumapit si Michael, lumuhod, at kinausap ang bata ng dahan-dahan. "Uy, superhero, wag kang umiyak. Hanapin natin si mommy mo, ha?" malambing niyang sabi. At sa loob ng ilang minuto, napatahan niya ang bata. Hindi lang iyon, sinamahan pa niya ito hanggang matagpuan ang nanay. Tahimik lang si Mitch habang pinapanood iyon. Hindi pala puro kalokohan bulong ng isip niya. Habang tumatagal, napapansin niya rin na si Michael ang laging unang tumutulong sa mabibigat na gawain, ang laging nagpapagaan ng atmosphere kapag pagod na ang lahat, at ang taong kahit pinapagalitan, nakangiti pa rin. "Bakit hindi ka napipikon sa akin?" tanong ni Mitch minsan. "Bakit naman ako mapipikon?" sagot ni Michael. "Kasi lagi kitang inaaway." Ngumiti si Michael. "Kasi alam kong mabait ka. Tinago mo lang sa sungit." Napahinto si Mitch. Hindi siya nakasagot. Simula noon, may kakaibang pakiramdam na siyang nararamdaman tuwing nakikita si Michael. Hindi na siya ganoon kairita, minsan nga, hinahanap-hanap niya pa. "Bakit wala si Michael ngayon?" tanong niya isang araw. Napangiti ang kasama niya. "Uy, hinahanap mo na siya ha?" "Ano ka ba?" "Nagtatanong lang ako," depensa ni Mitch, pero namumula ang pisngi. Isang gabi, nagkaroon ng maliit na salu-salo sa foundation. May kantahan, tawanan, at kwentuhan. Biglang hinila ni Michael si Mitch sa gitna. "Sayaw tayo." "Ha? Ayoko," protesta niya. Pero hindi siya pinakawalan ni Michael. Habang sumasayaw, napansin ni Mitch kung gaano kasaya si Michael, totoo, walang arte, at punong-puno ng buhay. Hindi niya namalayang napapangiti na rin siya. "Ngayon lang kita nakita ng umiti ng ganyan," bulong ni Michael. Biglang napaiwas si Mitch. "Tumahimik ka nga." Pero huli na. Ramdam na niya. May nagbago na. Kinagabihan, hindi siya makatulog. "Ano ba to?"
Naiinis ako sa kanya, pero bakit masaya ako kapag kasama ko siya? Ilang araw siyang umiwas. Hindi niya pinapansin si Michael. Pero lalong lumala ang gulo sa puso niya. Hanggang sa isang araw, hinarap siya ni Michael. Bakit mo ako iniiwasan? Diretsyo nitong tanong. Hindi kita iniiwasan. Sinungaling, umiti si Michael, pero may lungkot sa mata. May nagawa ba ako? Tahimik si Mitch. Hindi niya alam ang sasabihin. Mitch, gusto kita. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kita. Kahit lagi mo akong inaaway, kahit lagi mo akong tinatarayan, gusto pa rin kita. Tumigil ka, mahina niyang sabi. Hindi ako titigil kung hindi mo sasabihin ang totoo, sagot ni Michael. Napapikit si Mitch. Ayoko ng ganito, bulong niya. Hindi dapat eh. Hindi dapat dahil, tanong ni Michael. Dahan-dahang tumingin si Mitch sa kanya. Dahil natatakot ako, amin niya. Natatakot ako na masaktan at natatakot ako na baka mahal na rin kita. Napangiti si Michael, hindi yung makulit niyang ngiti, kundi isang totoo at malambing. Eh di pareho tayo. Napatawa si Mitch, sabay na pailing. Ang gulo mo talaga pero... Lumapit siya. Ang rupok ko pala sa'yo. Finally, masayang sigaw ni Michael. Ang tibo, marupok din pala. Tinampal siya ni Mitch sa braso. Ang ingay mo. Pero sabay silang natawa. Mula sa inis, naging saya. Mula sa pagtataray, naging lambing. At mula sa pagiging matigas, naging marupok ang puso ni Mitch. At sa loob ng Care Foundation, hindi lang sila naging inspirasyon, kundi patunay na minsan, ang taong pinakaayaw mo siya rin palang pinakamamahalin mo.